Martes, April 28, 2020. Kalalabas ko lang galing sa trabaho. Tumakbo ako na malengke ako. Hindi to grocery ha, girl. Hindi to grocery kundi talagang literal na palengke. Ngayon, if you are new to this channel, consider subscribing. Just click the subscribe button at yung bell notification na katabi naman ito para ma-notified kayo moving forward sa mga upcoming uploads ko. If you're using your social media, Twitter, Facebook, and Instagram, please follow me. It's at I Love Tanchong. And visit my blog is www.ilovetanchong.com. And eto nga, magpabilisang pakita sa inyo ang mahal na talaga. Ito kasing kondo ko, malapit lang talaga sa palengke. Like, 1 minute lang talaga. So, first time ko, dire-diretso lang ako sa palengke. Yun pala, iba na yung entrance, iba na yung exit. Pero wet and dry market to ha. As in talagang may mga manok, mga nagtutubig. Talagang wet talaga, wet market talaga siya. Dito lang siya sa Along EDSA lang siya. Malapit sa may Jollibee. Bumili ako ng mga pagkain. Ito. So, papakita ko sa inyo kung ano yung mga prices niya para alam nyo rin kung ano yun na yung mga status ng mga presyohan ngayon na habang nasa lockdown. So, kailangan ko kasi bumili ng gulay or di kaya karne or ano kasi nga puro dilata na lang yung mga niluluto ko, diba? Napansin nyo naman. So, nag-crave naman ako ng totoong pagkain, hindi yung puro preservatives na lang. Baka mamaya maimbalsa muna ako sa sobrang ka-preservatives na, diba? So, buhay pa nga lang, inimbalsa muna sa kaka-preservatives. So, ngayon, pakita ko lang sa inyo, nagdala ako ng pera na 700. Gano'n na lang yung meron ako. Siguro mga sa 700 pesos, meron na lang ako ng 120. Tsaka mga 20 pesos na barya dito. So, yun na lang yung kinakapakapa ko pa yung bulsa ko. Wala na talagang tira. So, yun lang. Siguro mga nasaan na yun. 150 pesos na lang ang natira ko. So, siguro ang nagastos ko ay mga 550. Ito na lahat yun. Yan, so ayun na nga girl, bumili ako ng 2 kilong bigas. So ang 1 kilo ay 58 pesos. Yung mamahalin na yung binili ko kasi pagdating kasi sa bigas guys, hindi ko tinitipid yung sarili ko dahil ito na yung pinaka basic na pagkain. Ito na yung pinaka todo na Di bali na masarap ang ulam basta okay ang bigas, pwede kang magtoyo, di ba? Magtoyo or di kaya bagoong, sausaw mo, bahog mo, pwede na to. Pero hindi pwedeng yung mga NFA na mababaho. Diyan maarte talaga ako sa kanin. So 58 pesos, 2 kilo ang binili ko. Bumili ako ng kalahating manok, kalahating kilo. So, ang kilo niya ay 180. So, bumili ako ng kalahati. So, 90 pesos. So, mga 6 na hiwa ito na pamprito. So, okay siya. Bumili ako ng breadcrumbs kasi magpiprito ako. So, this is 25 pesos breadcrumbs. And bumili ako ng longganisa. This is amounting to 85 pesos, 10 piraso. Kalahating kilo to guys. Mga 10 piraso siya. So, kung 10 piraso, 85 pesos, ang piraso nito ay 850. Hindi pa rin ako makapaniwala sa kangkong na isang tali, 20 talaga siya. Akala ko naloko ako nung nakaraan na 20 yung binili kong kangkong. Talagang 20 talaga siya. Nagpunta na ako sa palengke sa wet and dry sa looban talaga. Nagpakita pa ako ng quarantine para sa kangkong na to. So 20 pesos pala talaga siya. Dati 5 piso lang to, ngayon 20 na siya. So hopefully pag okay na yung supply ng mga gulay bababa na yung presyo. Bumili ako ng 15 peraso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tama. 15 piraso. Itlog, ano siya, 110. Tapos, bumili ako ng mangga. So, nagmahal na yung mangga, guys. Ang bili ko dito ay, sa mangga ay, 1 kilo niya, 60 pesos. Nung nakaraan bumili ako, 50 pesos. Ngayon, 60 na siya. So, mga nasa 7 piraso, 60 pesos. Ito, bumili ako ng munggo. It's 30 pesos. Kasi gigisa ako ng munggo. There you go. Yun lahat ang nabili ko. Pagpalagay natin, nasa 500 plus din to. Hindi mo lang ako nangalay. Hindi mo lang ako nangalay sa 500 ko. Sobrang gaan, sobrang
Anyway, magluluto muna ako ng makakain ngayon ng agahan. Nakapagsaing na rin ako eh. Nagsaing ako bago ako mamalengke. Talagang social distancing talaga ako. Pag may kasalubong, umiiwas talaga ako. Kasi sayang yung pagka-quarantine ko ng ilang linggo tapos magkakasakit lang din. So, imbis na konti na lang, diba? So, ayaw magkasakit dahil mahirap na. Guys, masarap ang ating uulamin ngayon dahil yung kangkong na papakuluan ko lang tapos isawsaw sa bagoong na may kamatis at suka. So, yun yung gagamitin natin ngayon. Yun yung iulam natin ngayon. At saka tuyo. Yun yung uulamin natin. Kasi di ba meron akong tuyo. So, magpiprito ako ng mga 2 piraso. Tapos, ilalagyan ng mainit na tubig. So dapat guys, itatapon ko na dapat ito yung mga ganito. Since mahal, kakainin natin to. So hiwalayin natin kasi ito yung una nating isasalang kasi matagal to maluto. Pag ganito naman, hindi naman kailangan talagang lutong-luto kasi malalata siya. Pag ganito lang, parang papakuluan mo lang siya para lang matanggal yung mga mikrobyo. At saka medyo maluto yung mga mas magasarap kasi ito kapag crispy. So halimbawa naman sa sinigang, kung maglalagay kayo ng kangkong sa sinigang, huwag nyo pakuluan ng bonggang-bongga, at saka ihulin nyo yung malapit na iserve para at least fresh at saka crispy itong ayan. So, magsasalang na ako ng mainit na tubig para pakuluan ko. So, pare-parehas lang sila ng lasa, guys. Dito kakatalo lang sa sausawan kung sinong masarap. So, we are going to put the pepper. Lagyan na natin ng chili powder. Or, pag wala kayong chili powder, mismong sili talaga, pwede yon. And then of course, yung pinaka-main nating sausawan, yung bagoong. Sarap, ang bango. And then we're going to put a little bit of sukang tuba. Kumukulo na siya guys, so lalagay na natin ang ating kangkong. Ito yung kangkong natin. So let's put this all together. Tapos hayaan lang natin siyang kumulo ng 1 minuto bago natin siya ilipat ulit sa plat. So hindi na natin siya masyadong lutuin kasi malalata siya, mawawala yung crispiness niya. So ganito lang. Then kumulo lang siya, nalipat na natin siya dito. So yun na po ang ating ulam guys. So meron na tayong sausawan at kangkong at kanin. So yung kanin ko, nilagyan ko ng toppings na yung tira ko kagabi. So para yung tira ko na pusit, yung tinappings ko siya para maging mainit sa taas. So yun. Ayan, kain na muna tayo guys. So gutom na ako. Ang sarap, grabe, nakakarami ako ng kanin. Hindi na ako nagluto ng tuyo dahil sapat na yung kangkong tsaka yung sausawan. Grabe, sarap. Tingnan mo ito guys,
Crispy. Isa pang raw ng kanin. Ubos. Grabe, busog na busog talaga ako, promise. Ayun, ang dami ko na namang hugasan. Ibig sabihin, kapag marami akong hugasan, nag-enjoy ako sa pagluluto at sa pagkain. Ayan o. So, sabi ko nga, hindi ko hugasan dapat ito kasi nga naantok na ako at ang sarap na magpahinga. Kaso nga lang, bagoong siya, girl. So, tapos meron pang pusit yung kagabi. So, mangangamoy ang buong kwarto, unit ko. So, hugasan ko na lang siya. Wala akong magagawa.